Sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inalabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Alamin nga natin pa ang mga posibleng mangyari kasunod niyan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Atty. Mel Santamaria, dating Dean ng FEU Institute of Law. Magandang gabi po, Atty. Mel, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, unang-una, Atty. Mel, no, ito dahil nga kinasuhan ng plunder ito si Senator Jinggoy Estrada, nakuha natin yung balita na suspendido din nga ang kanyang sahod dyan sa Senado. Pero base sa rules ba, pwede rin mismo masuspinde sa pagiging senador itong si Senator Jinggoy? Hindi naman. Sapagkat ang limitasyon lang dyan ay hindi siya makakaboto, hindi siya makakapag-participate, hindi siya makakapag-debate, wala siyang magagawang substantial ngayon sa legislatura, pati na rin sa impeachment process. Siya lang, matagal lang sinabi at Korte Suprema sa Halosos case, sa Trillanes case, at saka kay De Lima case, na kung ang isang senador o pampublikong tao ay hindi tumataas ang antas o nagkakaroon ng excuse, pareho lang siya ng pangkaraniwang kasong taong nakasuhan. So wala siyang pribilehiyo, kaya hindi siya makakapag-participate. So pati yan, Atty. Mel, yung sa, tama ba yung rinig ko, pati yung sa impeachment trial, hindi siya makapag-participate at bumoto? Attorney? Hindi na ulit. Attorney, medyo hindi lang maganda yung signal. Ulitin ko lang po yung tanong. Tama po ba yung rinig ko, pati sa makilahok sa impeachment trial at pagboto sa impeachment process ay hindi rin siya makakasali, itong si Senator Jinggoy? Oo, hindi siya makakasali. Wala na talagang aktibong partisipasyon ang magagawa niya. Ngayon, yung mga normal na chairman pa rin siya. Kung saan man siya chairman na committee, okay lang, walang problema yon. Kaya lang yung active participation, sabi ng Korte Suprema, hindi na mangyayari, pinagbabawal na sa kanya. So kahit sa impeachment process, wala na rin. Kaya ako tinanong to, Atty. Mel, pero kasi di ba, meron doon, pag hindi ka sumipot dun sa, sa impeachment trial at nagkaroon ng botohan, pag wala ka doon ay boto yun for acquittal. Tama po ba? So paano mangyari po sa boto po ni Senator Jinggoy? Well, tandaan natin, ang acquittal, ang conviction ay 16 votes. Dapat makakuha ka ng 16 votes for acquittal. Less than 16, 15 lang. Acquittal na yon. Yung 16, yun ang conviction. Less than 16, 15, yun ang acquittal. So ibig sabihin kahit na wala si Senator Jinggoy Estrada dyan sa impeachment proceeding, basta't hindi nakakuha ng 16 votes, hindi mako-convict si Sara Duterte. So, siguro, in terms of the votation, the number of votes sa impeachment, baka wala pang masyadong epekto dahil nga kung yung natitirang 11 intact, hindi talaga makakapag-convict. Oo, ang inaano ko po kasi kung constant na po ba, attorney, yung 16 na boto na yan? Kasi paano kunyari lang, wag naman sana mangyari, pero karamihan sa mga senador nakaharap nga sa maraming kaso, paano kunyari, maging kunyari 18 na lang sila dahil nga may arrest warrant sa ICC or sa Sandigan Bayan, kunyari lang may senaryo na 18 na lang yung natira, talagang 2/3 pa rin ng 24 ang bibilangin, hindi 2/3 ng natirang 18. Oo, 2/3 kasi yun ang mandato ng ating Constitution. Iba ang quorum at iba ang boto ng pagko-convict at pag-acquit. Kaya nga talagang nagiging komplikado ngayon, Nagiging komplikado because sa pagko-convict at pag-acquit dapat lahat sila boboto ngayon. Pero sa quorum 13 lang pwede mag-quorum. Pero kung titignan mo yung 13, kung magko-quorum sila sa impeachment, 13 cannot convict, but they can acquit. Diba? Kasi 16 yung 16 yung kailangan sa conviction eh. So yun. So in short, yung architecture ng ating impeachment votation, talagang merong preference o may lihis na pabor sa mga respondents sa inaakusa, sapagkat nga sabi nga ng ating konstitusyon, yun nga, binoto sila ng madla, kaya tinataasan ng antas
ng pagtatanggal. So, yun lang ang nakalagay sa ating Constitution, dapat 2/3 votes. Okay, huling tanong na lang, Attorney Mel, ano ang reaction nyo? Dahil kanina nga, yung reporter namin sa Senado, sabi hindi sila makapagbuo ng sesyon. Kasi wala naman ngayon ay yung majority. Kung last week nag-walkout ang minority, ngayon wala yung majority. Ano po masasabi nyo? Di ba parang tayong taong bayan naman yung kawawa doon? Kasi wala na maipasang batas dahil doon sa power struggle doon sa Senado. Tama. Yung power struggle sa Senado kasi ang effective bilang ngayon 11-11 tabla. Talaga wala ka makukuha doon. Wala ka makukuha mapapasang resolution doon kasi kung lahat yan naatin, kailangan mong majority ulit, ano? So, kung 11-11 nasa gitna ang mga botohan, talagang hindi gagalaw, gridlock na talaga. Kaya dapat kaya ito yung pinakamahalaga yung role ng Senate President. Normally kasi ang Senate President, basta nagkakaroon na ng tensyon, he transformed himself to a mediator. Ibig sabihin na siya na ang gumagawa ng compromise, in-executive session niya para mahupa yung tensyon at kinakausap niya lahat-lahat. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, pati ating Senate President talagang palaban So, yan ang nangyayari, gridlock. Kaya madaming nagsasabi ng Senado ngayon talagang parang wala nang pakinabang dahil nga wala silang magagawa. Okay, sige. Naku. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Mamaya, antabayanan nga natin yung mga ganap dyan sa Senado. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat sa iyo.